Sa mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, narito po muli ang Nimi Magarso Ministry ay magpapailan lang ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol po sa 7 huling salot na darating sa sanlibutan ito. At tayo po ay nasa ika-5 salot na po na ating pag-aaral ngayon. Kaya't akin pong inaanyahan kayo tapusin po ninyo ang video ito upang kayo at ako ay makinabang sa katotohanang darating upang tayo makapaghanda na tayo ay huwag mapasama doon sa mga mapapahamak. Kundi tayo ay isang galang na ating Panginoon kapag ating sinampalatayanan ang lahat ng mga bagay na ito. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na iyong ipinagkaloob upang kami po ay magpailan lang ng iyong mga salita na ito nawa Panginoon makarating sa bawat tahanan na makapagdulot ito ng aral at babala sa bawat mga taong nakakalimot sa katotohanan upang sila'y mapapaalalahanan at sila'y manumbalik sa iyo at ikaw ay kanilang paglilingkuran. Patawad po sa mga pagkukulang pagkakasalang amin nagawa. Pagpalain mo po ang mga taong makapanood at makapakinig ng bidyong ito na sana po amang banal sila'y nasa mabuting kalagayan at ligtas sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ito po ang dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa araw po ito mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, atin pong babasahin ang pahayag o Apokalipsis Kabanatang 16 ang talata po 10 patuloy po sa 11. At ang ika-5 anghel ay binuhos ang kaniyang mangkok sa luklukan ng hayop at ang kaniyang kaharian ay nagdilim at kanilang nginatngat ang kanilang mga dila dahil sa hirap at sila'y namusong laban sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at ang kanilang mga sugat ay hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, yung mga tao na pinatigas na ang kanilang mga puso na hindi sila kumilala sa ating Panginoong Diyos sa kabila ng mga babala, nung ibinuhos na ng ika-5 anghel ang mangkok, isa sa 7 salot, ang ika-5 ay nagkaroon po ng kadiliman doon po sa luklukan ng hayop. At sa halip na sila ay magsisi sa kanilang nagawang mga pagkukulang at pagkakasala, sila po ay namusong pa, nilait pa nila ang Diyos. Bakit nangyari yun? Sapagkat sarado na po ang pintuan ng awa. Alam na nila na wala ng pasusilingan sila sapagkat hindi na mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Itong pagdilim, ano ba ang ibig sabihin nito sa literal na pagpapaliwanag? Ang ika-5 salot ay direktang ibinuhos sa luklukan ng hayop. Ito'y tumutukoy sa sentro ng kapangyarihang makaantigonista sa Diyos sa huling kapanahunan sa panahong ito. Ito po ay bubuhos doon sa literal na pagkapunawaan natin o pagkapapaliwanag. Ito ay binuhos doon sa mismo sa luklukan, sa lugar mismo na yaong salot nitong tinatawag na hayop. Na siya pong nagbabandira o nagpapaliwanag o nagpapakalat ng mga maling aral. Ang kaharian ng hayop ay nagdilim. Literal na kadiliman ang bumalot sa buong lugar ng kapangyarihan ng hayop, yung nasasakupan niya. Ang mga tao ay nakaramdam ng matinding hirap, takot. Ginangat-ngat nila ang kanilang dila sa sobrang sakit at pighati. Subalit sa halip na magsisi, sila ay nagsalita pa ng mga pamumusong laban sa Diyos. Opo. Dahil wala na ang pag-ibig sa kanila at wala na silang kinikilalang Diyos. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng malinaw na mga tanda ng galit ng Diyos, marami ang nanatiling matigas ang puso.
Ayan. Dito po sa Exodo, Kabanatang 10, ang talata po 21. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa langit upang dumilim sa lupain ng Ehipto ng kadilimang nadaramang wari. Opo. Kung paanong sa panahon noon ng Ehipto, nang ilabas ng Panginoon ang Israelita at sila itinabi doon sa Gusin, isang lugar na safety na inilagay ng Panginoon para sa Israel. At doon po sa lugar ng hayop, katulad ni Paraon, ay doon po dumilim sa kanilang kaharian, sa kanilang lugar mismo. Ganyan din po ang mangyayari sa huling kapanahunan. Yaon pong mga nangyari sa panahon ni Moises ay uulitin bago ang bayan ng Diyos ay ilabas ng Panginoon sa makamundong Ehiptong ito. Sila ay puprotektahan ng Panginoon. Ilalagay sila sa isang lugar upang tayo ay hindi madamay sa mga salot na darating. Ilalagay tayo ng Panginoon kung paano isiniptin niya ang Israel. Ganon din ang gagawin sa atin na mga sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon. Tulad ng ikasiyam na salot sa Ehipto, ito'y isang makapal at nakakatakot na kadiliman, tanda ng paghuhukom ng Diyos sa mga mapaghimagsik. Ganyan din po sa darating na panahon. Kung paano yung Ehipto nagkaroon ng kadiliman, ganun din mangyayari sa atin ngayon. At ang mangyayari pa nga dito sa kaulihan, ninangat-ngat na nila ang kanilang dila dahil sa hirap. Opo, may sugat ka ng mga bukol. Naging dugo na ang tubig, ang dagat, wala ka nang mainom. Kaya sila ay naghihirap sa panahong iyan, sapagkat iyan po ay isang paramdam ng Panginoon ng kanyang hatol. Sa espiritual na nakahulugan, ano naman ang ibig sabihin nito? Kung sa literal, nagdilim talaga ng literal sa kaharian. O sa espiritual na kahulugan, ano naman ang ibig sabihin nito? Ang kadiliman dito ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual na pagkabulag. Ibig sabihin, ang mga tumatanggap ng tatak ng hayop ay binulag na ng kasinungalingan at wala ng liwanag ng katotohanan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ito ay kabaliktaran ng liwanag ni Kristo. Sa Juan, Kabanatang 8, ang talata 12. Ang Panginoon ang ilaw ng sanlibutan. Pero sa pangyayaring iyan, kadiliman ang bumalot sa mga makasalanang hindi kumilala sa ating Amang nasa langit at sa ating Panginoong Hesukristo. Opo. Dito po sa Isayas, Kabanatang 6 na po, ang talata po 2. Sapagkat narito ang kadiliman ay tatakip sa lupa at pusikit na kadiliman sa mga bayan. Datapwat sa iyo'y isisilang ang Panginoon at ang kaniyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Opo. Magkaroon ng kadiliman dito sa sanlibutan ito sa espiritual na kadiliman. Subalit sa atin po na mga sumasampalatay, makikita ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap damhin, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ang mga nasa kadiliman, sila po ay wala ng pag-asa. Sapagkat ang kanilang nilalakar ay madilim na landas. Sapagkat hindi nila kinilala ang ating Panginoong Diyos. Subalit sa atin ang mga kumikilala at sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng liwanag ng katotohanan at tayo ay diretso sa ating lakad patungo sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa 2 Tesalonica, Kabanatang 2, ang talata po 10, patuloy hanggang 11, sapagkat sila'y hindi nagsisitanggap ng pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas, kaya susuguin sila ng Diyos, kaya susuguin sila ng Diyos ng makapangyarihang pagdalaw upang sila'y magsipagtiwala sa kasinungalingan. Nakita po natin, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kapag ka pinatigas na ang iyong puso, hahayaan ka na ng Diyos. Susuguin sila ng Diyos ng makapangyarihang pagdalaw upang sila'y magsipaniwala
sa kasinungalingan. Opo. Ayan. Sa espiritual na mensahe, kapag tinanggihan ng tao ang liwanag ng Diyos, dumarating ang espiritual na kadiliman bilang bunga ng sariling pagpili. Ayan. At binigyan tayo ng pagkakataong mamili Gaya ng ating mga naunang video na sinasabi natin, kapatid, nasaan ka sa mga oras na ito. Mamili ka. Kagaya ni Josue. Ang sabi ni Josue, sa mamatay sa mabuhay, siya at ang kanyang buong sambahayan ay sa Panginoon. Kaya tayo may panahon pa para tayo mamili ngayon saan tayo papanig. Ayon po dito kay Sister Eileen G. White, sa aklat ng The Great Controversy, pahinaan 635 hanggang 636, habang bumabagsak ng ikalimang salot, ang kaharian ng hayop ay nababalot ng kadiliman. Ang mga pinuno at tagasunod nito ay nakadama ng takot at bigati. Ngunit sa halip na tumingin sa langit para magsisi, lalo silang nagagalit at sinisisi ang Diyos at ang kaniyang bayan. Ipinapakita dito na ang kadiliman ng puso ay mas malala pa kaysa pisikal na dilim. Walang tunay na pagsisisi sa mga tumatanggap ng tatak ng hayop. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, nakakatakot po ito. Huwag po tayong tumanggap ng maling aral. Yung binabaliktad ang katotohanan. Yung bang sinasabi nila na ang Diyos ay malupit. Ganyan din ang bintang ni Satanas. Bakit sinasabing malupit? Dahil sa kanyang mga kautusan. Puro huwag. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Huwag kang papatay. Igalang mo iyong ama't ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag mong ibutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Panay ang huwag. Ang bumabaliktad sa kautusan yan ang kaaway ng Diyos. Bakit hindi lang nila binabaliktad to, mga kaibigan at mga kapatid? Kundi ang sinabi, wala na yang utos na yan. Yan po yung mga taong kalaban ng ating Panginoong Diyos, na ang liwanag ay ginagawang kadiliman. Kaya't darating sa kanila ang araw, ang panahon ng kadiliman, at ngangat-ngatin nila ang kanilang mga dila sapagkat sila'y nagtuturo ng mga maling aral. Sila'y nagtuturo upang iligaw ang mga tao sa katotohanan. Sila po ang dadanas ng ganitong matinding pagkabulag sa spiritual na pamumuhay. Hindi na nila makikita ang liwanag. Bakit? Pinatigas na nila ang kanilang mga puso, yung mga pride sa kanilang mga puso. Hindi na mabago. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ano ang aral nito sa atin ngayon? Habang may liwanag pa, tanggapin natin ang katotohanan ng Diyos. Ito po nakasulat sa Juan Kabanata 12, ang talata po ay 35 hanggang 36. Habang meron pang liwanag, nandito pa po ang inyong maliit na lingkod, nagsasahin papawid ng katotohanan. Panoodin po ninyo ang ating mga video. Meron po tayo sa YouTube, meron po tayo sa Facebook. Nandun po ang mga katotohanan ng ating isinasahin papawid upang huwag tayong kapitan ng ganitong mga salot. Habang maliwanag pa, kaibigan, ang liwanag ay hindi laging bukas. Darating ang oras ng pagsasara ng pintuan ng awa. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ngayon na ang panahon, tanggapin po natin ang katotohanan ito. Sapagkat darating yung araw na wala na ang katotohanan ito. Mawala na ang naghahayag ng pabalita. Tapos na. Hahanapin man ninyo ito, ay wala na. Ayon sa Amos, sila maraming magsitakbo ng parito. Mga uhaw sila sa katotohanan, subalit wala na. Ang kadiliman ng ikalimang salot ay palaala na ang kasalanan ay nagbubunga ng espiritual na pagkabulag. Opo. Yung kasalanang nananahan sa atin, yan po ay nagbibigay ng espiritual na pagkabulag. Opo. Manatiling tapat tayo sa Diyos kahit sa panahon ng pagsubok, sapagkat ang kaniyang bayan ay hindi madidiliman ng salot na ito. Kapag tayo tapat sa Panginoon sa darating na huling salot na yan,
ligtas tayo, kapatid ko. Sapagkat kung paanong ang mga Israelita sa panahon ng inilabas sila sa Ehipto, inilagay sila ng Panginoon sa isang lugar. Ito po'y pakita lamang na ang mga aral sa lumang tipan ay magaganap din sa bagong tipan. Kaya't ito'y isinulat para sa atin ngayon na dinatnan sa huling kapanahunan. Paalaala na tayo ay daranas din ng ganitong mga kalagayan, ganitong mga kahirapan at pagsubok, subalit isa lang, maging tapat lang tayo sa Panginoon. Huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Sa panahong ito, narito pa ang biyaya ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya bago pumasok ang mga huling salot na ito. Huwag nating hayaang tayo'y madilimang espiritual tulad ng mga tatanggap ng tatak ng hayop. Sa ating unang pag-aaral, alam po natin kung ano ang tatak ng hayop. Tanda sa noo at tanda sa puso. Yaong mga tumatanggap ng maling aral, yaong mga tumatanggap ng baliktad na aral, siya po ay mayroong tanda ng hayop. Subalit yaong mga taong sumusunod higit sa lahat sa likas ng Diyos na ang 10 utos at naroon yung tatak ng Diyos ang Sabat, ay hindi kakapitan ito sapagkat ihiwalay sila ng Diyos. Ihiwalay tayo ng Diyos upang tayo'y huwag madamay sa 7 salot na darating sa sanlibutan ito. Dito po mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, sa Juan Kabanatang 12, Kabanatang 8, ang talata po ay 12, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Upo. Kung pipiliin mo si Kristo ngayon, ikaw ay hindi lalakad sa kadiliman kailanman, kundi ikaw ay lalakad sa liwanag at paroon ka sa tunay na liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Alam ko kapatid ko, kagaya ko rin, hindi natin kayang gawin ito sa ating sarili. Kundi ang makagawa lamang nito kung si Kristo ay nasa buhay natin. Tayo ay may hiwalay sa lahat ng mga kawahirapan ito. Para magawa natin ito kapatid ko, sa araw na ito, sumunod ka. Sumabay ka sa ating pananalangin. Sabihin natin sa Panginoon, aming Ama na nasa langit, salamat po sa liwanag ng iyong salita, Panginoon. Huwag ninyo pong hayaang kami mabulag ng kasinungalingan ng sanlibutan. Ibigay ninyo sa amin ang liwanag ni Kristo upang manatili kaming tapat hanggang sa wakas. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at palakasin mo ang aming pananampalataya. Kung sumabay ka sa akin sa panalangin ito kapatid ko, pakiramdaman mo ang hipo ng banal na espiritu sa iyong buhay. At kung naramdaman mo ito, kumakatok siya sa iyong puso. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong sambahayan. Huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Kundi, buksan ninyo ang pintuan at papasukin ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang panahon ng biyaya. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kapatid ko. Ayon po sa 2 Korinto, Kabanatang 6, ang talata ay 2. Habang hindi pa bumabagsak ang salot, kumapit tayo kay Kristo. Ang ating liwanag sa dilim ay magiging matapat, magiging mapagbantay, at huwag tayong padala sa makasinungalingan ng kaaway. Tayo ang maging liwanag na sanlibutan. Kaya makita sa atin ang katotohanan at ito'y makikita sa ating pamumuhay Kristiyano. Kapatid ko, kung si Jesus ang iyong liwanag, hindi ka kailanman lalakad sa kadiliman kahit bumagsak pa ang 5 salot.
sa espiritual na kabuhayan na pamumuhay natin. Ang liwanag ay ang salita ng Diyos at ang katotohanan. Mananatili ito sa ating magpakailanman. Subalit ito'y ating bibitawan. Darating ang espiritual na kadiliman at kapag nawala sa atin ang katotohanan, ang liwanag na nawala, ang literal na kadiliman ay ating dadanasin at ang literal na kahirapan na darating sa huling panahon pag ibinuhos ko at salamat kaibigan sa iyong pakikinig. Naway matimo ito sa iyong puso at isipan. At kung nagustuhan mo ang video ito, i-share mo po ito, i-like mo at i-share mo rin po sa iba. Hindi lamang tayo ang makikinabang, kundi ikaw ay makikibahagi din sa gawain ito ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Biyaya pagpapala na walang sumaiyo ngayon at pagpakailanman. Alam po lahat sa makapangyarihang pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus.